dito kay Gracefully, maraming salamat po sa pagpapakulay. At dito kay Sir Raymond Federico Picar. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Unahin na ho muna natin itong mga banat nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Kaya rin lamang din natin narinig ang kanyang mga punto de vista doon sa hearing dahil gusto niyang sumama, gusto niyang sumampa doon sa hearing dyan sa TRICOM. Ayaw ho siyang pasampahin. Ano naman ho, public knowledge naman na nasa China siya, di ba? Nag-aaral ho siya doon, nagpapakadalubhasa. Hindi ho siya pinayagan. Pero pagka yung mga resource person, pabor doon sa naratibo, nako, kahit nasa impyerno ka pa, bibigyan kanila ng link. Sorry. Hindi, I mean, ano lang yun. Para talagang ma-emphasize natin na pagka yung naratibo pabor doon sa mga resource person, kahit nasa ang dako ka pa ng universe, bibigyan ka na ng link. At mag-o-oath ka doon sa WhatsApp o Zoom o kung saang app pa yan na gagamitin para maka-attend ka dyan sa hearing. Wala akong pakialam. Pero dito kay Ma'am Sas Rogando Sasot, hindi ho siya pinagbigyan. Ika nga, bahay nila yon, rules nila yon. Wala ho tayong magagawa. Na-cite in contempt po itong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Good luck na lang. Good luck na lang sa sa kanya, diyan sa pagpapauwi sa kanya o pagpapakulong sa kanya diyan sa House of Representatives. By the way, sa mga kasama nating kay Jay Guevara, Jay, pagka gusto mong magkaroon ng gumagapang na kandidato sa baba, chat ka lang ha. Para maibigay ko sa iyo itong file na para tayo, uniform tayo. Lahat tayo, meron tayong pagapang-gapang dyan sa gilid. Eto na ho mga kababayan. Rekta na ho tayo dito kay Ma'am Sas Rogando Sasot. Congratulations muna dito kay Ma'am Joey. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin. Napakahusay ni Ma'am Joey kahapon. Daming bumilib. Ibang klase. Yan yung pagkayang si Ma'am Joey tumakbo ng senador. Nako. Isa ako sa mga leader niyan. Magpipresenta ako kahit hindi, magaling talaga yan. Dati pa naman kahit na nung hindi pa siya ganun yung tipong kaingay yung pangalan niya, sinusubaybayan na ho talaga natin yan si Ma'am Joey. Actually yan na talagang pinakauna nating sinubaybayan na nagla-live sa YT. Pero nasubaybayan una natin siya sa YT tapos tumambay tayo doon sa TikTok pag di natin siya makita sa YT. Pero matagal na yan. Nung election pa, na yan, bumabalagbag na Pero nung siguro mga last year, doon talaga natin siya na nasubaybayan. Mahusay ho talaga yung ali na yan. Ito, rekta ho tayo dito kay Ma'am Sas Rogando Sasot. From being cited and Well, contempt. gusto ko lang i-congratulate si Joe. Grabe, Di ba? Gusto ko lang Ma'am Joey, sabihin si Joey, no, na congratulations because job well done. you made us proud. Ay. Correct. Yes. Correct. Ma'am Joey. Narinig mo? Totoo lang. Madama na yan, Wakanda forever tayo. Sana hindi. Yung pagsasalita nitong si Ma'am Joey, representa niya ho yung mga vlogger kahapon di ba? Yung sentimiento natin, no? Hindi pwede yung ganon, hindi kayo pwedeng dapat balat sibuyas. Hindi yung mamura lang kayo, mag-iiyakan na kayo, wag ganon. Di ba? Parang ganon yung banat nitong si Ma'am Joey kahapon Galing. Daming bumilib. Ayos. Wala akong pakialam sa democracy, but I just made you alam mo naman ako, hindi ako mabilis magbigay sa'yo ng papuri, Joey, di ba? Parating nakita mo naman sa before. Dahil, dahil naman sa ginawa mo sa House of Representatives. Oo. May na ba ako? Meron na akong Pero dahil sa ginawa mo to, Joey, nasa Start dito, Mamo. Very good ka. Nakakaloka. Ginawa kinder ito. Siguro round 2. Kasi hindi ka nakapag-cite ng tamang jurisprudence. Di ba? Kung si Ma'am Joey, nakapangbalagbag siya doon ng ganun katindi, ito, imagine niyo na lang ho,
kung yan si Ma'am Sas Rogando Sasot, ang papasukin nila dyan sa hearing na yan, bigyan nila ng link, di ba? Isipin nyo na lang ho kung ano ang mangyayaring kaguluhan o sandadamputin itong mga crocodile na to kung sakaling bigyan nila ng pagkakataon itong ali na to na magsalita dyan sa hearing na yan. Di naman natin sinasabi na hindi magaling si Ma'am Joey. The best ho yung ginawa ni Ma'am Joey. Parehas na dekalibre yan. Kaso, kumbaga sa pagkain, meron ho silang magkakaibang flavor ng pag-atake sa mga issue. Kung matagal nyo na silang sinusubaybayan. Meron ho silang magkaibang flavor. Pero parehas yung mahusay yan. Wala ho kayong tulak kabigin sa mga yan. Magkakalibel yan. Third Floor Studio, Ma'am Joey, yang si Ma'am Sasrogando Sasot, yang si Ana Malindugoy yan, magkaka-level yan pagdating sa pagpapaliwanag. Tayo naman dito, nakikiusyoso lang tayo. Sila talaga yung ika nga pambalagbagan, no? Tayo ano lang naman tayo dito Diba? Ano lang dito, atolits lang ho tayo dito. Hindi naman, kasi pabago-bago naman siya. Sabi niya, batas. Tapos sabi niya, hindi, jurisprudence, ganyan. Ayun, ganda pa naman ang example ko doon. Yung, natawag dito, yung you come prepared, student. Magaling si Ma'am Joey. Di ba sinabi ko nga sa'yo, dapat, you should have come prepared na lahat na jurisprudence, na aral mo, ganyan. Para pagdating dun sa big day, ano na, pak, Emerald, channeling boom, boom, according to GR. Ganyan, etc. na. You know, all I can say is you made us smile during that time. Maraming salamat, kasi Ma'am talagang Jo. Maraming salamat. Very hindi ka nagpatinag. Sabi ko talaga, puksaan to. Si Joey nandiyan, puksaan to. Puksaan nga nangyari. Talagang balagbag talaga Solid. Nagbunga yung mga yun yung nangyari talaga. And alam mo yun, you became very ang masasabi ko lang is you didn't appear, you didn't make yourself look like a victim. And at saka ang matindi ho dito mga kababayan ang nagtatanong sa kanya napaka-notorious sunod pagdating sa pagpapahiya ng mga resource person. Nakita ho natin kung paano sumalansan yun. Akala kasi niya yung kung paano niya binardagol itong si Ma'am MJ, magagawa niya yon dito kay Ma'am Joey. Etong isa na to, iba to nakita niyo naman si Ma'am MJ, ano ho yun, malambing yun. Yung tipong ano ho siya, yung hindi siya ka-style nitong ito nakikipagsapakan. I mean sa balagbagan pagdating sa mga argumento, yung tipong hindi kanya pwedeng literal, pwedeng makikipagbubugan ho talaga yung ali na yan pagdating sa argumento. Hindi ho kayo palulusutin yan. Pati nga yung pagka may umaakit sa kanya na alam niya na medyo bini-BS siya, pati wala point blank sasabihin niya, teka lang, parang binobola mo na ako niyan Binobola mo na ako niyan. Yung ganun ho yung na yan. Ganun yan si Ma'am Joey. Yung style niya ganun. Hindi kanya sugar ko. Hindi kanya bubula-bulahin. Yeah. You actually, this is your, I'm gonna give you backbone. Ito yung moment mo na yon. This is your, I'm gonna give you backbone. Huwag natin kunin yung moment kay Ma'am Joey. Sa kanya yun Pinaghirapan niya yun. Siya yung humarap doon sa bagay na marami sa mga vlogger ngayon kinatatakutang harapin. Yung humarap doon sa Tricom. Sa totoo lang. Maging tayo, hindi natin kayang gawin yung ginawa ni Ma'am Joey. Hindi natin kayang makipagbalagbagan dyan, makipag-tagisan dito hindi natin kaya yan. Pawang mga professional, ika nga. Moment. And at labag sa kalooban yun yung nangyari. Girl, kita alam mo naman, diba? So, pero ito talaga I think people who watch it and listen to it, that's, I think, what they're feeling, na Joey gave us a backbone
which we actually need in times like this. Pero ready kasi hindi iti-take ng ganun-ganun na lamang ng mga walang yang crocodile yung tipong next hearing kung kailan man yan, yung preparasyon na ginawa nitong si Ma'am Joey at ng ibang mga vlogger dapat doblehin, triplehin. Hindi naman sa bagay yung nitong si Abante, medyo bumilib din ho tayo dun sa mama, sa totoo lang. Bumilib din tayo, kakaunting bilib kasi kahit papaano, meron siyang lakas ng loob na lapitan, kausapin, o kung ano man na pag-usapan nila nitong mga vlogger na to. Hindi natin alam kung ano yan. Pero narinig lang natin, sinabi daw kay na Ma'am Joey, huwag naman akong tira. Gano'n, yung tipo meron kang lakas ng loob na lapitan, hindi yung puro galit ang yung pinapairal. Nagpunta doon yung si Abante, kahit na sa kabila ng ginawa niyang panghihiya doon sa ibang mga vlogger na dumalo dyan sa hearing. Pero yung ginawa niya kahapon, kahit papaano, nagkaroon ng light moment doon sa nangyaring hearing. Depende sa inyo kung paano yung iti-take. Tayo naman kasi kung aayos ang usapan, maiintindihan ng mga congressman, kaya lang tayong nagsasalita, base lang naman doon sa action na ginagawa nila, mas mainam ho yun. Yung ginawa nitong si Ma'am Joey, yung pagpapaliwanag na ginawa niya, talagang napakainam ho nun mga kababayan. At least kahit papaano, meron naman palang pinanggagalingan. Hindi naman pala na para banatan lang kami ng mga vlogger na to. Di ba? Mas okay ho yun. Because, alam mo yun, kaya nga di ba yung sinabi ko na ang dami nag-iiyakan habang nag-unfold yung arrest ni Duterte, yung iba nagsasabi, bakit hindi ka nagsasalita, Sas? Ang dami-dami pang nila na nag-iiyakan na, siguro nabili ka na, ganyan pa silang comment. And then, after everything unfolded, ano ginawa ko? Boom! Article 59. Yung nangyari? Naman. Correct. Diba? You because you cannot just go rara, etc. You need, because as I've told you before, we are in a period of high politics. Kailangan alam mong nangyayari. Dahil pag ikaw ay kumurap, if you wink and blink, you might lose on what's going on. Kaya dapat you know the game, that what is being played. Hindi ka naman po pwedeng sumabak sa isang laro na hindi mo alam kung paano ang rules, anong nangyayari sa larong 'yan. So kaya yun ang eksena. Kaya nga I think you accept sa minus point mo. Siguro Ay, objection, Your Honor. Hindi naman kasi malinaw yung niya. Hindi rin naman malinaw yung site law, site jurisprudence. Pabago-bago rin siya ng hinihingi. Pero I think, ang maganda dito sa hearing na to, no? Ako naman kasi is, nangongolekta ako ng mga gagamitin ko, pero darating ito sa tamang panahon. Pero lalaban ako sila sa isang paraan na alam na it will be fair and square, na hindi nila ako madadaan sa ganyang nakot ng ganyan papahiyain. You might be dumb to participate in your own political persecution. Di ba? Laban to ikaw ba naman magpapahulog ka sa bitag ng mga kalaban? Hindi po pwede yon. Kaya si Joey, hindi siya nagpahulog sa bitag ng mga kalaban. No? Hindi na siya napag-force na mag-sorry. Magaling, alam mo yon, talagang hindi siya nagpapahulog sa bitag ng mga kalaban. And that is what we need right now. No? Dapat fully aware ka sa mga nangyayari. That's why. At dahil dyan, bigyan ho natin ng masigawong palakpakan itong si Ma'am Joey. Ito na, rekta na ho tayo. Ay, tuloy pa natin. You make your brain a moment that you would likely lucid. Because ang kalaban natin hindi lucid. Charot. Anyway, so you need to be perfectly lucid so that you become fully aware of what's going on, so that you can be fully prepared, and then when the right time comes, when the right time happens, you know what to do. Kaya nga, you need to do drilling. Ako pa mga ganito, no, parang earthquake lang yan.
'di ba, before the real thing happens, you keep on practicing, nagdi-drill ka, 'di ba, may mga earthquake drills ganyan, para pagdating ng event, meron ka ng muscle control. You know, ka kagad ganito because Parang muscle memory naman ata yun. Di muscle. Di ba pagka naglalaro ng bilyar, yung muscle memory, yung pag weights ka, pero yung muscle control. Yeah, bakasan pa tayo mapunta. Rekta na ho tayo dito kay Night Pebbles. Ang tawag talaga dyan kay Night Pebbles Talakera. No, wala ho tayo masamang tinapay dyan. Sa mga nagtatanong lang kung ano yung mga nangyari noong panahon ng maisog Hong Kong, heto ho ang totoong nangyari. Sabay-sabay ho natin ang panoorin, hindi ho ito para palabas natin, para okrayan o kung ano pa man ha. Papanoorin lang ho natin. Okay? Papanoorin lang ho natin. Ika nga, yung paglipat nitong si Night Pebbles dyan, hindi ho tayo bumanat. Hindi natin, wala ho kasi sa ano natin yan sa bokabularyo natin, yung tipong kikipag-away. Hindi tayo nagkikipag-away dito. Kumbaga, nandito tayo para masaksihan na sambay ng Pilipino kung ano nga ba ang katotohanan dyan sa mga kaganapan na yan sa maisog Hong Kong. Ito, lumabas na ho yung mga picture. Siya na mismo nagsalita sa House of Representatives. Actually, ano na ho yan isa ho ito sa mga hindi ho natin nagawa na reaction video nung mga panahon na yon. Ngayon pa lang, ito, rekta ho tayo dito. Game. Grabe, kasinsel ko. Masyado na kayong abusado. Pinagsalitaan niyo na ako kanina pero ang tayo na ako tapos magsasalitain niyo na naman ako ngayon. Eh isa lang naman ang sasabihin ko na huwag kayong magnanakaw. Yun lang, huwag kayong mag-aadik. At mag-moisturizer kayo para hindi 4 layers yung leeg nyo. Natuloy nga pang isang alta, dry naman yung skin mo. Yung PS. Sa foreign policy, hindi ko alam yung pinag-aagawang dagat na yan. Dahil mas dagat, hindi ko nakakala ang basa. Basta alam ko lang, mahal ko kayo mga OFW. Dati rin po akong, gaya ng kwento ko kanina, dati rin akong OFW, pero kasi kayo hindi ka nakakiligan. Overstay ako for 17 years. Diba? Ako na po mismo yung sumuko. Kakaharap sa akin ng immigration ng Tokyo, napagod sila. Isang araw, pumunta ako ng immigration, sabi ko, susuko na po ako. Sabi nila, bakit? 17 years, di na po ako hinahanap. Hindi niyo ako makita. Sabi nilang gano'n, sige, salamat ng marami. Ngayon, magbigay ka ng date kung kailan mo gusto umuwi. Yun yung amnesty kasi yun sa Japan, na kapag sumuko ka, magbibigay ka ng date kung kailan mo gusto umuwi. So, 2 months po yung hiningi ko. Sabi ko, bakit naman 2 months? So, wala po akong naipon for 17 years. Kasi nag-droga po ako nag-droga. Ganun po yung mangyayari. Sa loob ng 6 na taon, kapag nagdroga ka na nagdroga, wala kang magagawa sa Pilipinas. Yun ang experience ko Yun ang experience ko sa buhay. For 7 years, sumimbot ako ng sumimbot. Sumimbot ko lahat. Walang magandang pumasok sa utak ko. Pati yung mga magulang ko, nakalimutan kong padala ng pera. Pero yung wine, bote ang inaabot ko. Hindi wine glass. Sorry, kachipan yung wine glass lang naman. Sa ininom ko ng Moe. Hindi yun po talaga. Once na nag-drugs ka, ako based on my experience, focus kasi ako sa Japan.
Ano lang wala na ho tayong maraming sasabihin. Ito'y kumbaga para makita lang ng ating mga kababayan. Ha? Sa mga susunod na video, kung gusto nyo panuorin pa natin yung ibang mga nagsalita dyan sa ano na yan, dyan sa rally na yan, comment lang ho kayo sa baba. Pero ito ho, talagang papasadahan natin dahil nagsalita doon si Ma'am Pebbles at nakita yun ng ating mga kababayan dyan sa House of Representatives. Mas maigi na makita na rin ho yung pagsasalita niya sa Hong Kong, di ba? Sabi nga ng mga naging customer ko, yung dating kasi ng ganda ko, hindi pang girlfriend, pang tabi. Pang mistress. Pang mistress. Tapos karamihan ng mga nanliligaw sa akin, mga yakuza, mga mafia. So, meron akong isang sinagot na yung boyfriend ko, ano siya, drug lord. Kaya siya yung sinagot ko, libre. Hindi na ako bumibili. Libre gamit. Pero sa totoo lang po ha, walang mananalo sa droga. Walang manalo sa droga kundi yung pusher. Hindi bibili. Ana Amboy, hello! Yung presidente, kapag presidente, Sino yung nagsalita? Sino yun? Sino yun? Gulat ako. Si Madam pala, si Madam. Nagulat ako! ka, dapat hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang kasi kung siya rin natitira. Nakukuha na ng picture. Tapos kapag pictorial kayo, malalaman niyo yan eh. Malalaman niyo yan kasi hulas yung mukha. Yung parang lahat na hulog. Yung eyebag mo nandito lang, yung skin mo nandito lang. Tapos yung dito mo, nasa leg lang. Ganun yung mga walang tulog. Hindi sa my experience po to ha. Pero kasi ako, ang amats ko, kapag nakaganyan ako, naglalagay ako ng moisturizer sa mukha. Tapos nagbababad ako sa bathtub. 24 hours. Kaya malambot ako eh. Tingnan niyo yung butod, matigas. Saka malitin yung tuhod. No comparison. Napagsalita tuloy ako. Gusto, masensya po kung ano yung nakakatagundagin ko ng tao. Nagsasabi lang naman po ako ng katotohanan ng tao. Pinagsalita niyo na naman kasi ako eh. Kaya sa ating mga OFWs na nandito po sa Hong Kong ngayon, yung po, huwag yung indahin yan. Ako na 17 years. Laban lang. Laban, tapos labanan din natin yung gobyerno kasi masyadong malaki yung natutulong niya sa bansa natin. Diba? Yes. Ay, okay po, maraming salamat po sa pag-ibig sa amin dito sa Hong Kong. Ano naman ho talaga, maraming natuwa kay Ma'am Pebbles Talakera dyan sa nangyaring ano na yan sa Hong Kong. Nagsalita dyan si Ma'am Sas, itong si Ma'am Joey. Ay, hindi si Ma'am Joey, hindi siya nagsalita. Pero nakita ko yung ano niya, talagang naluluha-luha siya dyan sa likod dyan eh. Diba? Dahil doon sa mga kaganapan sa ating bansa. Ito, panoorin natin, tuloy natin ito kay Ma'am Sas. Na-imprint na yun sa iyong consciousness, sa iyong muscle control and memory, etc. And ayun nga lang, so siguro nag-practice ka dito, pero yun nga lang may minus point ka kasi hindi ka nag-cite ng jurisprudence. Doon ka na anuhan, pero Sa try ko, pagbigyan nyo na kasi itong si Ma'am Sas, papaliwanag niya na lang naman yung yung anong tawag dito, yung Okada scandal, di ba? Okada bribery issue. Bigyan nyo siya mga 20 minutes ma'am, tapos na, di ba? O 20 minutes lang. May si Franz Castro, tagal-tagal niya nagsasalita, wala namang kwenta mga pinagsasabi niya. Bigyan nyo ng pagkakataon na tanongin nyo itong si Ma'am Sas kung ano nga ba yung Okada issue na yan. Tapos, hayaan nyo siya na mag-share screen siya, pakita niya yung mga hawak niya, para magkaalaman talaga. Pinalabas nyo na nga yung sumisinghot ng pulburon tong si Marcos Jr. Ito namang Okada scandal lang talakayin natin sa susunod. Wow. as I was watching it, I was like sitting by the river, waiting for the bodies of my enemies to float by.
Basta. Grabe naman, madam. True. Goodness. True. Guys, ano ang tawag dito? Ito yung attorney ko, si attorney Mark Manuel. Sabi niya, "Thank you for your kind words. Joey is indeed intelligent and I always reassure her that she has nothing to worry about. Her intellect and capabilities speak for themselves." Galing, Sabi mo matalino. lang yan kasi classmate mo ako. Thank you, Ayan. Atty. Thank you, Atty. Ay, Atty. shout out kay attorney ha, kay abogado nitong si Ma'am Joey, mega love shout out ha. Kahit na binuli-buli ka nitong si ano, di ba? Medyo tinakot-takot ka nila dyan, talagang yung composure nitong si attorney. Happy, Your Honor. Okay po, Your Honor. Di ba, ganun-ganun lang, patawa-tawa lang siya, pero hindi umubra yung paninindak ng mga crocodile sa kanya eh. Doon lang siya sa likod. Pataka sa likod, oh. Okay po, walang problema. Kaya naman yan ni Joey, walang problema yan, di ba? Ayos. Ang tawag dito, sa Pampanga si attorney eh. So, ayan. Pampanga. Siya ang ano, Kaya yung pala, mga scammer dyan sa Pampanga, yari kayo. kaya pala medyo ano eh, yung matigas eh, Kapampangan pala Kaya, siya. pagkakulong ko niyan. Attorney ha, attorney. Attorney. Kung sakali ha. Nako. Sabi ko nga na-impress ako sa ano niya sa composition niya kanina na hindi siya na hindi siya natinag ba. Mm-mm. Galing. True. Ayun. Saludo. Nakapag-shake hands na ba? Base ko ang abante kanina, Miss Joey, after nung hearing. Ayan. Wala siya. Umikot siya. Umikot nga siya. Tapos sabi ko nga kanina, kung hindi kayo sabi ko kanina, ano siya talaga yung chill siya pagka face to face. Yung hindi siya yung parang galit na gagat. Chill siya. Ayun. Sabi nga niya sa akin, "Uy, huwag mo na akong binabash." Huwag mo na akong i-bash. Para rin siguro Ayun. si para rin siguro si Tulpo pag wala daw kamera ibang ibang ugali. Oo, siguro. I think it's the nature of politician kasi. Kasi siguro alam rin naman talaga nila na annoying at saka nakakaano rin naman talaga yung pagka nag-interpolate sila, ganyan. So, gusto nila mabura yung impression kahit papano. So, nilalapitan nila, kinukumusta nila, ganon. Yeah, they want really to appear intimidating. During the interpellation. Ayun. Yeah. Oh. Ayun. Ayun lang. Sabi niya, "Miss Joey, na-invite mo ba si Sas?" Ayun, si Sas, oh. Hindi ko nakikita sa ID. Ayun si Sas, nakatabi mo. Ay, sabay-sabay ko lang natin batiin si Kitty ng kanyang 21st birthday. April 10 na pala. April 10. Nako. Gagawan nun natin ng separadong video yan. Birthday pala ni Ma'am Kitty. O, gawin natin mamaya. Birthday ba ni Kitty? Oh, April 10. Sa Friday pa pala. Yan si Kitty, parang ka-style yan ni Ma'am Joey, matapang din. Ayan. Friday pa Miss pala, Joey, akala bukas ko. may rally sa Liwasang Bonifacio. Teka, oo nga yata. Teka, i-confirm ko. Araw ng Kagitingan. May rally. Magpo-post ako about it. Right? I'll be there, for sure. I'll be there. Ingat lang ha sa mga dadalo. Para sa araw ng Kagitingan. Ayan. Tsaka marami pa rin mga pocket rallies na nangyayari. Tuloy-tuloy lang, iba't ibang lugar. Ganon. Ay. Nakakatawa si AM Filipino. Natawa ako dito.